Maligayang pagdating sa aking channel. Kung naririnig mo ito, ibig sabihin hindi ka nag-iisa ngayong gabi. Kung biglang lumamig ang iyong hininga at makita mong umuusok ito sa dilim, hindi iyon dahil sa panahon. May kasama ka. Hawakan mo ng mahigpit ang kandila. Huwag mong hayaang mauna silang makakita sa iyo kaysa sa apoy. At kung maramdaman mong may kamay na dahan-dahang humawak sa balikat mo, huwag kang kikilos. Baka pangalan mo ang susunod na isusulat sa lupa. Ako ang tagapagsalaysay. At ngayong gabi, bubuksan natin ang pintong matagal nang nakapinid. Handa ka na ba? Simulan natin ang gabing ayaw nang matapos. Mga kasama niyo ng mga mangkukulam, kuya. May kakaibang alaga na nag-aagawan sa isang halaman sa may bundok. Hintek ka na, ano ginawa mo? Pinakawala mo siya! Hindi ko pa natatapos ang pangal-kontra. Akala niyo ba mapipigilan ako ng walang kwentang harang ninyo? Kahit saan pa kayo magtago, matutuntun ko kayo! Magandang araw sa inyo mga kayanggaw, lalo na sa mga voice actors na magbibigay ng buhay sa kwento ko ngayong araw. Kadalasan sa aming mga katutubo ay nakakaranas ng diskriminasyon at panlilinlang, kaya akala ko yun lamang ang banta sa aming kaligtasan. Ngunit sa gubat na nakagisna naming tahanan ay may mga nilalang papalang tahimik lang na nakaabang. Ang mga aswang. Ako si Gadan at ito ang aking kwento. Bago ko simulan ng storya, huwag kalimutang mag-subscribe bilang suporta sa ating channel. Nandito na ako. Tigrito, nandito na ako. Nakabalik na si Kuya. Kuya Gadan, tabi! Ari! Huli ka! Ano ba yan? Mamaya ko na sasabihin, kuya. Pakiabot nga ako sa tali. Oh, ito. Ano ba kasing nangyari? Akin na po yung sako. Sako? Isasako niyo yung aso na yan? Kasi kuya, ang laking pinsala na yung naidulot ng aso na to eh. Ha? Asong ulol kasi to. Ang dami ng kambing na patay nito kaya kailangan na natin gumawa ng aksyon. At ano namang gagawin niyo sa aso na yan? Si Aling Marikit na raw po yung bahala eh. Sa bali-balita ko, may balak daw siyang sunugin yung aso na to para hindi na makapaminsala pa sa mga alagang hayop. Uy, mag-iingat ka ha. Naglalaway na siya oh. Nasabi po nila, baka daw may rabies tong asong to eh. Sino bang may-ari niyan? Hindi namin alam eh. Wala din mapagturo kung sino yung amo ng aso na to kaya ipapaubayan na lang namin kay Aling Marikit to. Akin na nga, ako na dyan. Baka ko pa yung makagat yan eh. Hawakan mo na lang to, yung mga gamit ko. Sige na. Ang dami mo namang dalang libro, Kuya Gadan. Hiniram ko lahat ng yan sa library namin. Kailangan ko kasi magdoble sika para matapos yung research ko eh. Research? Mamaya ako na papaliwanag. Lagay ko na lang to sa loob, Kuya. Mabuti pa para matulungan mo ako dito. Ang lakas palang pumiglas ng aso na to oh. Nahirapan nga kami hulihin yan eh. Sige na, pasok mo na yan sa loob. Sige na. Sige kuya, pasok na ako sa loob. Kakaiba naman yung tunog ng aso na to. Parang tunog ng baboy na kung ano. Uy, ano ba? Tigrito! Ano, matagal ka pa ba dyan? Oo kuya, saglit, nandyan na. Bilisan mo! Dito na. Hawakan mo yung sa may ulo. Ito na kuya. Ganyan nga ha. Sige na, para matali ko na tong aso na to. Ilang araw na ba itong paghahalaga rito sa atin? Mga 1 linggo na din kuya. Lakas kasi ng aso na to eh. Grabe kong pumiglas oh. Tinaga na ngayon ni Aling Marikit eh. Pero parang wala pa ring epekto sa kanya. Di man lang yan ang hina. Ayan na. Ay, sa wakas natali na din. Ipasok ko na to sa sako ha. Ako na magbubukas ng sako para sa'yo kuya. Ito na. Ay,
Ayan, tiyan ka na lang aso ha. Sensya ka na talaga sa kung ano man yung gagawin ni Aling Marikit sa'yo. O kasi ayaw mong tumigil sa pangagat sa mga kambing dito eh. Naging perwisyo ka tuloy. O sige na, ihatid ko na to kila Aling Marikit. Samahan na lang kita kuya. Kung ganun, halika na. Asong ulol ang sumalubong sa akin pabalik ko sa aming bukid galing sa eskwela. May kakaiba sa aso na itinali namin ni Tegrito ng araw na yun. Kapansin-pansin kasi na mas mataas ang pangil nito sa pangkaraniwang aso ng mga alaga namin. At medyo may pagkamapula din ang mga mata. Pero ipinagsawalang bahala ko na lang yon dahil ang importante ay nahuli na ito. Aling Marikit, nandito na po kami. Dala na po namin yung aso. Nahuli na po namin. Parang wala naman yatang tao sa bahay ni Aling Marikit ah. Mag-alas 5 na ng hapon kuya. Sa mga ganitong oras, hindi na umalis si Aling Marikit sa bahay nila no? Wala naman sumasagot eh. Tara, lapitan na lang natin yung pinto tsaka katukin. Baka hindi lang tayo narinig nun. Ikaw na kumatok. Kailangan ko kasing hawakan ng maigpit tong sako. Baka mamaya makawala tong aso na to eh. Ang bihira, nakatali na nga, nagpupumiglas pa. Sige na nga. Galing sa loob yung ingay na yun ah. Ilipin ko lang, baka na paano na si Aling Marikit. Aling Marikit! Ayos ka lang ba? Kuya, ang dilim sa loob eh. Wala akong makita kahit anong silip ko. Wala naman sumasagot. Ikaw na nga lang umawak sa sako na to. Ano gagawin mo kuya? Tatadyakan ko yung pinto. Teka, masisira yan. Papagalitan pa tayo ni Aling Marikit yan eh. Hindi, sasabihin ko na lang na ako na lang mag-ayos ng pinto. Aling Marikit! Ayos ka lang ba dyan? May narinig kaming ingay eh. Pag hindi ka pa sumagot, sisirain namin tong pinto. Wala pa rin kuya. Sisirain ko na talaga. Kuya, napasobra ka yata ng tadyak eh. Mahayos ko rin naman yan eh. Bigat naman ang sako na to. Walang tao dito sa may salas nila. Wala namang gamit yung nasira dito. Kung ganun, baka nasa kusina yung ingay na nanggaling kanina. Di ko lang kuya, tantahan sa paglalakad. Di ako masyadong nakakasunod sa'yo kasi yung sako bigat eh. Ay nako, tulungan na nga kita sa paghila dyan. Yung ilaw ni Aling Marikit hindi nakabukas. Hindi ko rin alam kung saan nakasaksak yung mga kuryente dito. Ikaw ba? Alam mo? Palagi ka nakakapasok sa loob ng bahay na to, di ba? Oo, parang yung saksakan ng kuryente nandun po yata malapit sa altar niya eh. Dito ba? Oo, dyan. Ito na, nakita ko na. Saksak niya na. Ayan, may ilaw na. Kuya! Sa likod mo! Ano? Kuya, ano yan? Lumayo ka sa amin! Halimaw! Ano ginawa mo kay Aling Marikit? Tigrito! Huwag ka lumayo sa likod ko! Diyan ka lang! Kuya! Alis! Umalis ka! Kuya! Tignan mo! Huwag ka muna maingay. Nag-iisip ako. Basta diyan ka lang sa likod ko ha. Ligtas ka kung hindi ka lalayo sa akin. Kuya! Kuya, yung sako! Yung aso sa loob ng sako, kuya! Ano? Palaki ng palaki yung aso sa loob ng sako! Sko, sabi ko na nga ba hindi normal na aso yan eh. Kuya, napupunit na niya yung sako dahil sa laki ng katawan niya eh. Nakakawala na siya sa tali natin. Alis! Alis! Lumayo ka sa amin! Kuya, nakawala na siya! Pero yung katawan niya ayaw pa rin tumigil sa paglaki. Tulong! Humingi na tayo ng tulong. Hindi na natin kaya labanan yung dalawang halimaw na yan. May isa pang ang halimaw na umatake kay Aling Marikit eh. Dumagdag pa yung aso na yan ang bigla na lang nagpalit ng anyo. Tulungan niyo kami! Tulungan niyo kami! Tulong! Anong nangyayari dito? Manong, tulungan niyo kami! Umalis na kayo rito!
Ako na bahala sa dalawang yan. Pero si Aling Marikit, Kailangan niyo munang lumayo dito, bata. Dahil kung hindi, masusugatan kayo. Alis na! Tama si Manong. Tara na, alis na tayo. Tayo na, Tigrito. Isang kahindik-hindik ang sitwasyon na nadatna namin ni Tigrito sa bahay ni Aling Marikit. Dahil imbis na maibsan ang problema dahil nahuli na ang perwisyong aso, ay nadagdagan lamang ang aming pangamba nang madatna namin ang isang mabalahibong nilalang na may mga pangil sa loob ng bahay niya. Kasunod pa ang biglaang pagpapalit anyo ng aso na sinako namin. 2 halimaw ang nagpakita sa amin sa araw na yon. Buti na lang at may lalaki na dumating para saklolohan kami ng kapatid ko. Kuya Gadan, kanina pa tayo dito. Hindi pa rin lumalabas yung lalaki sa bahay ni Aling Marikit. Ayos lang kaya siya? Gaalala din ako sa kalagayan ni Aling Marikit eh. Wala tayong magagawa sa ngayon, Tigrito. Kailangan nating maghintay dahil kung babalik tayo doon, baka makasagabal lang tayo sa lalaking yun. Ayan na, lumabas na siya kuya. Si Aling Marikit. Buhat niya si Aling Marikit. Kuya, dugon si Aling Marikit. Halika, lapitan na natin. Pasensya na kayo. Hindi ko napatay ang mga hayop sa laban na yon. Natakasan nila ako eh. Diyos ko, Aling Marikit. Nung tumakas sa 2 nilalang na yan, inalugog ko ang bahay at nakita ko na lang siya sa sulok ng kusina na nakahandusay at tuguan. May malapit pa kayong ospital rito? Wala ko kaming ospital dito eh. Masyadong malayo kung babiyahe pa po natin si Aling Marikit. Pero may malapit na manggagamot po dito sa amin. Kina Mang Tonyo, doon na lang po natin dalhin si Aling Marikit. Mabuti pa. Magmadali na tayo. Masyado na maraming dugo ang nawala sa kanya. Kailangan na siyang malapatan ng unang gamot para mapatigil ang pagdurugo. Aling Marikit, kumapit ka lang ha. Dadalhin ka namin kay Mang Tonyo. Malayo pa ba tayo sa bahay ng magagamot na tinutukoy mo? Malapit na. May alam ka ba kung anong klaseng nilalang yun? Di kayo mga kasama niyo ng mga mangkukulam kuya. Mangkukulam? Minsan na kasi naming nakasaksi ni kuya nun yung mga tao na may kakaibang alaga na nag-aagawan sa isang halaman sa may bundok. Yung mga alaga ng mga taong parang kawangis na yung halimaw na sumalakay kina Aling Marikit eh. Nung sinabi namin ni kuya kay Mang Tonyo, sabi niya sa amin, mga mangkukulam daw yung mga taong yun. Sabihin mo bata, palagi mo bang nasasaksihan ang pag-aagawan na yan? Palagi bang nangyayari ang tapong yun? Yung mga taong yun, hindi sila palaging nandito sa amin. Hindi namin nakikita yung pagmumukha nila eh. Kada Semana Santa tuwing Biyernes ng Santo, nangyayari yung mga ganito sa amin. Kung ganon, yung mga taong nag-aagawan sa isang halaman na hindi konektado sa nilalang na umatake rito kay Aling. Ano nga ulit ang pangalan ng babae nito? Marikit. Siya si Aling Marikit. At bakit mo naman nasabi na magkaiba ang grupong umaatake kay Aling Marikit? Yung mga nilalang na umatake kay Aling Marikit ay may sarili pag-iisip. Hindi yun sila nagpapaalaga. Kawangis sila ng tao sa umaga at pagsapit naman ng dilim ay nagpapalitan yun sila. May alam ka ba kung anong klaseng nilalang yung mga yun? Gabunan. Gabunan? Oo. Mga gabunan ng mga nilalang na yun. Isa silang uri ng aswang. Aswang? Hindi naman yun sila mapupunta rito kung walang nagpapasok sa kanila. May bagong lipat ba rito sa baryo ninyo? Wala akong alam eh. Nag-aaral kasi ako sa bayan kaya matagal-tagal na ako hindi nakakabalik dito sa bukid. Ikaw ba, Tigrito? Wala. Walang bagong lipat dito sa atin kuya. Kung ganun pala, bakit nandito ang mga nilalang na yan? At palagay ko, sobra-sobra ang galit nila sa gilang nito. Plano nilang tapusin ang buhay niya. Ibig sabihin, si Aling Marikit talaga ang sadya nila? Parang ganun na nga. Kung bakit galit ang mga gabunan na yun sa kanya ay hindi ko pa alam. Baka nagkasala siya sa kanila. O kaya naman nagambala ni Aling Marikit mismo ang gabunan. Ano bang mga kahinaan ng mga gabunan? Alam mo ba? Kadalasan sa kanila ay takot sa bawang. Pero may iba rin sa kanila na kayang kumain ng bawang. Ibig mo sabihin, hindi natin pwedeng basta-basta lang matalo yung mga gabunan na yun? May paraan pa naman para matalo sila. Yun ay kung mahanap natin ang mutya ng Magilumbang.
mutya ng Bagilumbang? Yan talaga ang sadya ko kaya ako naririto. Hindi ko inaasahan na aabutan ko kayo sa ganong sitwasyon. Narinig ko ang boses at sigaw ninyo. Kaya pumunta ako kagad sa lokasyon na ito kung saan nangagaling ang boses ng humihingi ng saklolo. Kaya buti na lang naabutan ko kayong dalawa. Dito na tayo. Ang kubong yan ang tirahan ng manggagamot na si Mang Tonyo. Nakaabot din tayo sa wakas. Hindi ko napansin na nakarating na pala tayo. Halina po kayo, kuya. Nang malapatan ng gamot si Aling Marikit. Nang madala namin si Aling Marikit sa loob ng kubo ni Mang Tonyo, ay kagad din niya itong nilapatan ng gamot para matigil ang pagdurugo sa katawan nito. Nang masiguro naming nasa ligtas na siyang kalagayan, ay kagad din kaming pinauwi ni Mang Tonyo. Nagpatuloy din ang pag-uusap namin ng lalaki na sumaklolo sa amin, kung saan nadiskubre namin ni Tigrito na isa rin pala itong bagitong manggagamot. Nagkataon lang talaga na narinig ko ang pagiging nyo ng tulong. Kaya ako kayo pinuntahan pero ang totoo talaga ay sa gubat ang punta ko noon. May hinahanap akong mutya. Maraming salamat talaga sa pagliligtas niya sa amin. Pati na rin kay Aling Marikit ha. Walang aluman yun. Teka, ano ka pala ang pangalan mo? Gadan. Gadan ang pangalan ko. Siya naman yung nakababata kong kapatid, si Tigrito. Ako nga pala si Lawrence. Tawagin niyo na lang akong Mang Lawrence. May pagawan lang ako sa panggagamot. Yan ba ang rason kung bakit mo hinahanap ang mutya ng Bagilumbang, Mang Lawrence? Oo. Bilang kapalit sa pagtulong mo sa amin, pwede kitang turuan kung saan mo makikita ang mutya ng Bagilumbang. Talaga? Naku, totoo ba yan? Maraming salamat kung gano'n. Mas mapapadali ang paghahanap ko sa mutya. Wala nga naman. Mas kabisado ko rin ng mga gubat dito kasi maliban sa pagpapastol, nakagawian din namin maglibot-libot dito. Maraming salamat talaga. Tatanawin ko ito malaking utang na loob sa'yo. Hindi na po kailangan. Pansin ko lang. Sa lugar ninyo, ikaw lang at ang kapatid mo ang nakikipag-alubilo sa mga dayo, ano? Kagaya ko ngayon, kayo lang ang naglakas na loob na kausapin ako. Kami lang kasi ang nakapag-aral sa tribo namin kaya sanay na kami sa mga tao sa labas. Nakakaintindi na rin kami ng Tagalog. Kaya pala. Ikaw ba? Total, bagitong manggagamot ka din naman, Mang Lawrence. Pwede bang magtanong kung hindi mo lang mamasamain? Oo naman. Ano naman ang itatanong mo? Anong meron sa Bagilumbang na yan? Kasi kung titignan namin parang wala namang espesyal sa bulaklak na yun eh. Pero madalas kami nakakasaksi ng mga taong may lihim na karunungan na pinag-aagawan yun. Kagaya nung nasaksihan namin noon sa bukid na nag-aagawan sa bulaklak ng Bagilumbang. Ang mutya ng Bagilumbang, ang pinakamadaling mutya na pwedeng makuha ng isang manggagamot o makukulam. Pinakamadali? Bakit halos magpatayan yung mga taong yun? Dahil ito ang pinakamadali na mutya na pwedeng makuha. Marami ang naghahangad sa mutya na ito kaya marami din ang nag-aagawan. Sa isang puno ng Bagilumbang, isang puno lang ang makukuha mo. Iba kasi ang mutya ng Bagilumbang dahil ilang beses mo lang ito magagamit. Kukuha ka na naman ng isa pang mutya ng Bagilumbang kung may paggagamitan ka ng ibang bagay. Isang beses lang sa isang taon ito nagkakaroon ng mutya. Kailangan naman maghintay ka pa ng isang taon. Kaya mas maraming mutya ng Bagilumbang, mas mainam. Ganun ba talaga kahalaga ang mutya ng Bagilumbang? Oo naman. Ito ang pinakamabisang gamot sa kahit anong karamdaman o sugat sa kagaya namin magagamot. Kahit nga sugat ng mga aswang ay kaya nitong pagilumin. Mabisa din pala sa mga tao yun? Oo naman. Yung bang sinasabi mo na nasaksihan ninyo ng magkapatid na nag-aagawan sa mutya ng Bagilumbang? Nakita niyo ba ang mukha ng mga taong yun? Kahit aninag man lang ng pagmumukha nila. Hindi gabi na kasi yun. Nakalimutan namin kunin ang ipapastol naming mga kambing kaya pinuntahan namin ng 10 oras ng gabi. Hindi kasi kami noon nagdadala ng kahit anong pang ilaw at nagulat na lang kami. May mga salita kami naririnig na hindi namin maintindihan. Nung tinignan namin yun, nakita namin nagtatalo yung 2 tao para sa bulaklak ng Bagilumbang. Hindi nyo nakita kung sino? Kung lalaki ba o babae? Hindi matagal na kasi yun. Mga 1 taon nang nakakalipas. Basta sigurado ako nag-aaway sila gamit ang isang salita. Hindi nga namin naiintindihan eh. Sa palagay mo ba, may maabutan pa tayong bulaklak na Bagilumbang? Oo naman, pupunta tayo bukas.
Kung ayos lang sa inyo, bukas na tayo manguha. Nako, hindi ko yan magagawa. Wala kasi akong matutulugan ngayon eh. Ang iniisip ko kasi kung ngayong gabi talaga tayo aalis at pupunta doon, delikado. Kasi nga nakawala yung mga nilalang na sinasabi mong gabunan, di ba? Paniguradong nandyan lang sila sa kakahuyan. Tama ka naman. Hindi ko naisip yan. Baka mamaya abangan tayo ng mga nilalang ngayon. Mas mabuti kung sa amin ka na lang siguro muna magpalipas ng gabi. Ayos lang ba yun sa inyo? Oo naman. Sigurado akong walang problema yun sa kapatid ko. Di ba, Tigrito? Oo naman po, Mang Lawrence. Ayos lang po sa akin, no? Wala pong problema kung dito kayo magpapalipas ng gabi. Narinig mo yun? Mas mahalaga ang kaligtasan mo. Anin mo naman yung mutya ng Bagilumbam kung patay ka na, di ba? Nagsinungaling talaga ako sa sinabi ko nung gabing yun. Dahil hindi talaga kaligtasan ni Mang Lawrence ang iniisip ko, kundi ang kaligtasan namin ni Tigrito. Naisip ko kasing kung sakaling balikan kami ng mga gabunan, sa gabing yon ay mas makakatulong sa amin na kasama namin si Mang Lawrence nang sa ganon ay may magtanggol sa amin ng kapatid ko laban sa aswang, lalo pat wala naman akong alam sa panunugis ng mga nilalang na hayok sa laman. Ngunit nang sumapit ang umaga ay may nasagap kaming masamang balita. Asan na kayo yung batang yun? Aga-aga wala dito sa bahay. Kuya Gadan! Kuya Gadan! Kuya! Oh ano? Saan ka ba galing? Bakit ang ingay-ingay mo? Si Manong Tonyo! Oh bakit? Anong nangyari kay Mang Tonyo? Wala na ko si Manong Tonyo, kuya. Ano? Natagpuan po siyang patay sa may kanto malapit sa bahay niya eh. Hindi ito maaari. At ito pa malala, kuya. Bakit? Wakwak po yung tiyan ni Mang Tonyo at wala na siyang mga laman loob nung matagpuan ng isa sa mga kapitbahay niya. Mabagin, Diyos ko. Si Aling Marikit. Huwag mo sabihin may nangyari ding masama kay Aling Marikit. Nasa bahay pa naman siya ni Mang Tonyo, di ba? Nagpapahinga. Ayos lang po si Aling Marikit. Nagpapahinga pa rin po pero parang may mali sa kanya, kuya eh. Bakit? Anong nangyari kay Aling Marikit? Para ho kasing hindi pa siya nagigising simula kagabi nang naniwan natin sa kinamang Tonyo. Kasi kagabi kahit na napatigil na ni Mang Tonyo yung pagdurugo ng mga sugat niya, di ba wala pa rin siyang malay kahit pinahiga na lang siya ni Mang Tonyo sa may kama? Baka nagpapahinga lang talaga si Aling Marikit Tigrito. Baka masyadong malalim ang tulog niya. Di kuya, parang may mali talaga eh. Kasi parang hindi siya gumalaw. Kung ano yung posisyon niya kagabi, ganun na ganun din yung pagkakahiga niya sa nakita ko kanina sa loob ng kubo ni Mang Tonyo. Dahil po sa pagkamatay ni Mang Tonyo, ipinalik na lang siya sa kanyang bahay ng ating mga katribo. Pero hindi pa rin po siya nagigising kahit pinagtulungan na siyang buhatin ng mga ito. Teka lang, gigisingin ko lang si Mang Lawrence. Baka may alam siya. Sigurado akong konektado ang lahat ng nangyayari ngayon sa pagsalakay ng gabunan na yun sa bahay ni Aling Marikit. Kuya, paano kaya kung tayo na yung susunod nila? Kung nagtagumpay silang patayin yung manggagamot na kagaya ni Mang Tonyo, paano na lang tayo? Huwag mong sabihin yan, Tigrito. Natakot ako eh. Nakita mo naman kung paano magpalitan nyo yung asong yun. Di natin kayang labanan yung mga ganong klase ng nilalang, kuya. Huwag ka muna magsalita ng tapos. Kaya nga gigisingin ko si Mang Lawrence para magkaroon tayo ng kasagutan. Di ba? Baguhan pa lang naman siya sa panggagamot. Kahit na baguhan siya, may alam siya kung paano kukontrahin ang mga aswang na yun. Ano ginawa nila sa katawan ni Mang Tonyo? Sabi, ililibing na lang daw nila si Mang Tonyo. Wala naman daw kasi mapagsabi kung ano talaga yung tunay na nangyari. Ayoko din ang pumagsalita patungkol sa gabunan na naengkwentro natin sa bahay ni Aling Marikit. Kasi paano nila ako papaniwalaan? Wala naman akong patunay. Si Mang Lawrence lang talaga makakatulong sa mga oras na to. Wala na si Mang Tonyo. Si Aling Marikit sabi mo hindi pa nagigising. Ay naku, ano ba kasing nangyayari dito nung wala ako? Wala namang kakaiba na nangyari, kuya. Maliban na sa pagkamatay ng maraming alagang hayop na hagawa ng asong nagpalitan nyo. Yun lang. Wala ba kayo nakaalita dito? Wala naman po. Teka lang, gigisingin ko lang si Mang Lawrence. Sige, kuya. Mang Lawrence! Mang Lawrence! Ano yun?
May masamang balita. Ano yun? Si Mang Tonyo, wala na siya. Ano? Oo, pinuntahan siya ni Tigrito sa bahay nila. Nabutan na lang daw ni Tigrito na nagkukumpulan ng buong tribo sa bangkay ni Mang Tonyo. Naku. Ganda, masamang sinyalis ito. Sa palagay mo ba, kami ang isusunod ng mga gambunan na yun? Hindi natin masasabi pero kung pinatay nila ang manggagamot na yun, marahil hahanapin din nila kayo. Pero binuhay nila si Aling Marikit. Hindi pa nga lang siya nagigising pero hindi nila ito pinatay. Wala akong alam sa pwede mangyari. Ang tanging pwede na lang natin gawin ngayon ay makuha ang mutya ng pagilumbang na bulaklak. Kung ganun, punta na natin ito sa gubat. Manguha na tayo ng mutya. Tigrito, kailangan mo rin sumama. Hindi ka ligtas dito kung magpapaiwan ka sa bahay. Kagad naming tinungo ang gubat para manguha ng mutya ng bagilumbang. Kung ano ang gagawin namin sa mga ito ay si Mang Lawrence lamang ang nakakaalam. Ngunit bago pa man magsimula ang aming paglalakbay, ay nakasalubong namin ang grupo ng volunteers na regular nang pumupunta sa aming lugar. Magmadali na tayo, Mang Lawrence. Tigrito, hindi tayo pwedeng maabutan ng paglubog ng araw. Baka mamaya tayo nang isunod ng mga gabunan na yun eh. Gadan? Gadan! Kuya, tinan mo sila mamahalyo. Naman, bakit ngayon pa? Kuya, nakalimutan mo ba? Bukas na magsisimula yung Semana Santa kaya nandito sila. Masyado kasi ako maraming iniisip kaya nakalimutan ko yung pagdating nila eh. Ala, paano yan kuya? Hindi man tayo nakapaganda sa pagdating nila, no? Teka lang, Kanan, kailangan na natin magmadali. saglit lang, Mang Lawrence. Magpapaalam lang ako kay na Ma'am Mahalia. Oh, saan napunta niyo? May kailangan lang kasi kami puntahan sa gubat, Ma'am. Nagpapasama si Mang Lawrence sa amin ni Tigrito eh. Ah, ganun ba? Abay, parang nagmamadali kayo ah. Bumuti na ba ang pagbabasa mo, bata? Baka putol-putol ka pa rin magbasa ha. Tinuturuan ko po siya kapag may oras po ako. Mabuti na ba? Mukhang nagmamadali pa naman kayo sa lakad ninyo. Oo nga eh. Hindi natin sila makakasama mamaya, Professor. Pero huwag ka mag-alala, ma'am. Babalik naman kami ni Kuya bago pa lumubog ang araw eh. Talaga ah? Saan ko yan ah? Oo naman, Ma'am. Si Aling Marikit. Pumunta kasi ako sa bahay niya pero wala naman siya dun eh. Patungkol ho kasi kay Aling Marikit eh. Ha? Bakit? Anong nangyari kay Aling Marikit? May nangyari ho kasi. Si Aling Marikit po nasa maselan na kalagayan ngayon. Maselan? Bakit nagkasakit ba si Aling Marikit? Kasi... Ganan, halika na. basta Ma'am. Mamaya ko na lang po ikikwento, Ma'am. Sige. Tinatawag na kayo ng kasama mo. Punta mo na. Maraming salamat po sa pag-intindi. Pangako, sasabihin ko po lahat ng nangyari pag nakabalik po kami. Sige, alis na ako. Ingat kayo sa gubat ah. Opo, Ma'am. Tatandaan ko po yan. Mauna na po ako, Professor. Sige, mag-iingat kayo ha. Halika na, Kuya. Sino naman yan? Si Ma'am Mahalia, saka si Professor Ramil. Ano kasi, palaging nagpapa-feeding program dito yan sa lugar namin tuwing Semana Santa. Kaya malapit ang loob ng mga katribo ko sa kanila. Ganun ba? Bakit mo naman natanong? Pamilyar kasi sa akin ang mukha ng babae yun, pati na rin yung matandang lalaki na yun. Baka nakita na kayo sa bayan. Mahilig kasing magliwaliw sila Ma'am Mahalia eh. Baka ga. Sige na, tuloy na natin yung paglalakad. Tigrito, tara na! Mahaba pa yung tatahakin natin. Ay, lintik. Ano yung nahulog? Wala lang to. Isang langis na walang bisa. Alam mo na, bagito lang ako sa panggagamot kaya maraming palpak na langis. Wala lang ito. Huwag niyo napansinin. Para saan naman yung langis na yan? Sa panggagamot sana, sobrang bisa kaya susubukan ko lagyan ng mutya ng bagilumbang at baka sakaling gumana. Ganun ho ba? Kakaiba yung langis mo ah. Ngayon lang ako nakakita na ginagamit ang butiki sa paggawa ng langis. Talaga? Minsan na kasi akong nakakita ng kung paano gumagawa ng langis kay Aling Marikit. Kadalasan kasi sa kanya mga halamang gamot at hiyas eh. Sana magising na siya.
Magpapaturo na lang talaga ako sa kanya. Mas maganda siguro kung maabot ko ang parehong antas ng panggagamot ni Aling Marikit. Sana nga po. Marami kang matututunan kay Aling Marikit. Maliban sa magaling siya gumawa ng mga langis para sa paggagamot, magaling din siyang manghilot. Eh yung Mang Tonyo na hinihingan nyo ng tulong. Magaling din naman si Mang Tonyo pero wala talagang makakapantay sa kaalaman at kakayahan ni Aling Marikit. Buti na nga lang napatigil ni Mang Tonyo yung pagdurugo sa mga sugat niya. Di nga lang, saklap talaga yung nangyari sa kanya. Tama ka dyan. Hindi talaga tayo pwedeng magpapaya. Magiging ligtas tayo pag nagising si Aling Marikit. Siya ang pinakamaalam sa lahat ng manggagamot dito sa lugar namin. Sana nga magising na siya. Sana nga hindi. Ho? Ibig ko sabihin, tama ka. Masyadong malayo ang agot na kakayahan ni Aling Marikit at Mang Tonyo. Dahil kung kasing galing lang ni Aling Marikit si Mang Tonyo, di sana tuluyan na siyang napatay ng mga gabunan na yon, hindi ba? Hindi ako naniniwala. Ano? Kahit malayo ang agbat ni Mang Tonyo sa kakayahan ni Aling Marikit, wala mong matalo siya ng mga gabunan na yun. Unang beses ko palang nakita yung mga nilalang na yun, pero masyadong mahina ang mga nilalang na yun para kay Mang Tonyo. Kung napatay nila sa Mang Tonyo, sigurado ako madumi lumaban yung mga gabunan na yun. Di bale, tatapusin namin sila. Kami mismo ang papatay sa kanila. Tatapusin niyo sila? Kung sa kakayahan lang namin ni Tigrito, hindi sapat yun. Pero tutulungan mo naman kami, di ba, Mang Lawrence? Oo naman. Tutulungan ko kayo. Walang duda. Matatalo natin sila pag natulungan tayo. Para sa akin, mas mainam na walang ibang nakakaalam sa mga pangyayaring naranasan namin. Dahil magdudulot lang ito ng takot na magreresulta ng mas malaking kaguluhan sa aming lugar. Gayunman, tagumpay kaming nakakuha ng bulaklak ng bagilumbang mula sa gubat. Kaagad din kaming bumaba para masimulan na ni Mang Lawrence ang ritual sa paggawa ng pang-alkontra. Umaasa akong sa pamamagitan nito ay mapoprotektahan namin ni Tigrito ang aming baryo laban sa aswang. Hala ka talaga kuya, abutin tayo ng gabi dun sa gubat Buti na lang nakabalik tayo agad. Yun nga din ang inaasahan ko eh. Buti na lang, marami-rami ang mga bulaklak ng bagilumbang ngayon. Kaya madali natin mapupuno ang buslo. Ayun na po gagawin natin ngayon, Mang Lawrence. Papakuluan ko lang ang bulaklak na ito at papatakan ko nitong langis ko. Nang sa ganoon ay iluluwa ng bulaklak ang mutya niya. Ganun pala yun. Sige, ako na munang bahala rito sa kusina. Diyan na muna kayo ha. Sige Mang Lawrence. Magsabi lang po kayo kapag kailangan niyo po ng tulong ha. Dito lang kami sa lamesa. Magbabasa lang po muna kami ng libro. Sige, ilalapag ko muna rito ang langis ko sa lamesa. Pakibantayan na lang muna ha. Wala pong problema Mang Lawrence. Anong babasahin mo kuya? Ito, science na libro. Ano yan? Science. Ito talaga. Science. Science ang basa niyan. Ikaw nga ulitin mo. Science. Yun. Magbasa ka ha. Baka mamaya yung mga litrato sa libro ang tinitingnan mo. Hindi mo babasahin. Gaya nung nakaraan na drawing lang sa libro ang tinitingnan mo. Kasi kuya, ang ganda ng mga kulay nila Tingnan mo to, ang ganda ng mga litrato ng palaka dito sa pahina na to. Ayan ka na naman eh. Paano ka magkakaroon ng mataas na grado niyan kung hindi mo babasahin? Titignan mo lang. Hala kuya, tingnan mo to. Kapareho ng butiki na nasa langis ni Mang Lawrence. Anong pareho? Ito. Saan dyan? Ito. Embryo development. Embryo development siguro. Pakita nga. Ayan. Yan, ito. Oo nga no. Diba? Tingnan mo nang maigi yung butiki na nasa langis ni Mang Lawrence. Tsaka itong nasa litrato na nasa libro mo. Tamo? Parehong-pareho, diba? Pareho nga. Ibig sabihin, ganito yung butiki pero bakit pagdating sa dulo naging sanggol siya? Butiki naman siya dito. Teka lang, Tigrito. Bakit? Hindi butiki yung nasa langis ni Mang Lawrence. Ito po kuya
Cycle of life. Tigrito, umalis na tayo dito. How? Umalis? Isan tayo pupunta, kuya? Malubog na yung araw eh. Basta umalis na tayo dito hanggat abala siya sa kusina. Bilisan mo. Kuya, may mali ba? Halika na. Aalis kayo agad, Gadan? Ay, Mang Lawrence, ikaw pala. Nagpapakulo ka na ba ng tubig? Oo naman. Pupuntahan lang namin si Aling Marikit. Titingnan lang namin yung sitwasyon niya. Ganun ba? Opo. Alis na po kami. Babalik din po kami kagad. Mag-ingat kayo ha. Malubog na ang araw. Alam mo naman, nakawala na rin yung mga nilalang na yon. Opo. Hindi ko po nakakalimutan yan. O sige. Hihintayin ko ang pagbabalik nyo rito. Sige po. Mang Lawrence, alam ko na pala yung nasa langis mo na parang butiki. Ano? Yung bagay na nandyan sa langis mo, yung isang embryo. Ano? Ano nga ulit ang sabi mo? Wala ho. Huwag niyo na pong pansinin tong batang to. Kung ano-ano na naman yung sinasabi niya eh. Ganun ba? Sige ho, mauna na po kami. Tigrito, halika na. Huwag kang mag-alala. Kapag maaga kong natapos ito, susunod ako sa inyo. Naku, ayos lang po kahit wag na. Kuya, bakit tayo nagmamadali? Basta, Saan tayo pupunta? pupunta natin sa Aling Marikit. Hingi tayo ng tulong sa kanya. Di ba kuya, hindi pa rin siya nagigising? Hindi gigisingin natin siya. Pipilitin ko siyang gisingin. Wala tayong mapapala kay Mang Lawrence. Nanganganib ang buong baryo natin. Mauubos tayo pag hindi tayo kumilos. Isang tingin ko pa lang sa chart na tinuturo ni Tigrito sa libro ay alam ko na kung ano ang nasa loob ng bote na sinasabi ni Mang Lawrence na langis. Walang duda. Isa yung fetus na walang buhay. Ang sinasabi ni Tigrito na butiki. Hindi ko alam ang tunay na pagkatao ni Mang Lawrence, pero sigurado akong hindi kami ligtas ng kapatid ko sa poder niya at tanging si Aling Marikit lang ang natitira naming pag-asa. Gigisingin ko siya kahit ano pang paraan ang kailangan. Bilisan mo, Tigrito, malapit na tayo. Kuya, bakit parang takot na takot ka? Mamaya na yan, Tigrito. Basta bilisan mo lang yung paglalakad. Nandito na tayo, kuya. Saan naman kaya nila nilagay ang katawan ni Aling Marikit? Baka nasa loob ng kwarto niya. Bakit walang nagbabantay sa bahay ni Aling Marikit? Masama to ah. Gadan, ikaw na ba yan? Mamalia? Nandito ka pala? Gadan, nakabalik na pala kayo. Ako yung inutusan ni Professor Ramil na magbantay dito eh. Nga pala, pumanaw na si Mang Tonyo. Nakakalungkot. Anong sadya mo rito? Kasi si Aling Marikit ang sadya ko rito eh. Si Aling Marikit? Nandyan sa loob, natutulog. Ayaw nga magising eh. Mabuti naman. Pwede po bang pumasok sa loob ng silid niya? Oo naman. Ate Mahalia? Yung hawak niya pong kutsilyo? Ay, ito ba? Naku, pasensya na kayo. Natakot ko ba kayo? Nagatay kasi kami ng manok ni Professor Ramil para sa mga pumunta sa libing ni Mang Tonyo eh. Sayang nga hindi kayo nakadalo. Medyo natagalan po kasi kami ng konti pabalik dito. Akala ko makakaabot kami pero palubog na ng araw nung makabalik kami sa baryo. Ganun ba? Sige po. Pasok lang po muna ako sa silid, Aling Marikit. Sige. Tigrito, halika na. Bakit o kayo tumatawa, Ate Mahalia? Wala lang, nakakatawa kasi kayo magkapatid eh. Ang lapit ng loob niyo sa isa't isa. Hindi talaga kayo nagkakahiwalay, no? Sige, mauna na ako ha. Pwede bang kayo muna yung magbantay kay Aling Marikit? May pupuntahan lang ako. Kailangan ko kasi makausap si Professor Ramil eh. Sige po, Mang Mahalia, wala pong problema sa akin. Bakit kaya natatawa si Ate Mahalia sa atin, kuya? Aba, iwan ko. Basta kailangan natin magising si Aling Marikit.
Kakaiba kasi yung kilos niya kanina eh. Ibang iba sa dati niyang gawi. Hindi naman siya ganun noon eh. Kanina kasi parang nanlilisik yung mata niya. Nakangisi nga siya sa atin pero kitang-kita sa mata niya yung galit. Kaya mo na yun, halika na rito. Pasok na tayo sa loob. Oh, ayan si Aling Marikit. Hanggang ngayon tulog pa rin siya. Teka, yung dibdib ni Aling Marikit. Teka, parang may saksak yung dibdib niya. Diyos ko po, yung walang hiyang mahal yan na yun. Hindi kaya siya yung may gawa nito kaya tumatawa siya kanina. Tsaka lang habulin ko lang siya. Hindi niya pwedeng takasan to. Kuya, teka lang. Ano? Pero kuya, tingnan mo. Yung likido na lumalabas sa dibdib niya parang hindi naman dugo eh. Oh, to. Humayin mo. Oo nga no, hindi siya kulay pula. At hindi rin masangsang ang amoy niya. Parang katas ng puno ng saging yung amoy, kuya. Ano? Tingnan mo. Imposible to. Kuya, di kaya nagaya yung katawan ni Aling Marikit sa mga sabi-sabi ng matatanda nun? Parang pinalitan pala siya ng puno ng saging tapos hindi nito yung tunay niyang katawan. Parang may mali dito, Tigrito. Hindi nagtutugma lahat. Parang may hindi nagkokonekta sa mga nangyayari. Eh, ano nga gawin natin? Humingi na lang kaya tayo ng tulong sa iba. Teka lang, mag-iisip ako. Kuya? Nag-iisip ako, Tigrito. Huwag ka maingay. May mali talaga sa mga nangyayari. Kung humingi na lang kaya tayo ng tulong kay Mang Lawrence? Hindi pwede. Eh bakit naman? Dahil si Mang Lawrence ay hindi manggagamot. Yung butiki na nasa loob ng bote ng langis niya ay isang walang buhay na sanggol mula sa sinapupunan ng kung sino man. Ano? Isang sanggol yun na walang buhay? Eh bakit parang butiki? Eh ganun talaga itsura ng sanggol kapag maliit pa lang sa sinapupunan ng nanay niya. Paano nangyari yun, kuya? Huwag ka muna masyadong maraming tanong, Tigrito. Iniisip ko kung saan nagmula ang mali eh. Una, nagpunta tayo sa bahay ni Aling Marikit. Sinugod tayo ng aswang na kung tawagin ni Gabunan. Pangalawa, tinulungan tayo ni Mang Lawrence. At panghuli, ang hindi ko mapaliwanag na kilos ni Mama Mahalia. Pang-apat, kailangan ko muna makasiguro. Tulungan mo ako. Oy, teka. Anong gagawin mo sa katawan ni Aling Marikit, kuya? Tulungan mo akong buhatin to. Idadaan natin to sa may bintana para kumpirmahin kung pinalitan na nga ba ang katawan ni Aling Marikit ng puno ng saging. Isa, dalawa, tatlo ngayon na. Kuya! Kuya, tingnan mo. Naging puno nga ng saging yung katawan ni Aling Marikit. Hindi na pala talaga ito yung tunay niyang katawan eh. Kung ganon, si Mang Lawrence nga. Siya lang ang nakakaalam kung nasaan ang tunay na Aling Marikit. Huwag ang pagkataong pinakita niya sa atin gawa ng sagupaan nila ng Gabunan nang niligtas tayo. Ibig sabihin kunwari lang yun. Hindi kaya kasabot niya si Mama Mahalia at Professor Ramil? Naging puno ng saging ang katawan ni Aling Marikit nang idaan namin ito sa bintana. Nawala na ang nag-iisa naming pag-asang mapuksa sana ang aswang na nanggagambala. Wala akong pagkakataon na sinayang sa mga sandaling yon at kagad na kinuha ang lahat ng librito ni Aling Marikit sa kanyang mga aparador. Kung wala nang natitirang manggagamot sa aming tribo, ay ako na lang mismo ang gagawa ng paraan para labanan ang mga hayok sa laman. Kuya, sigurado ko na ba talaga mag-oorasyon ka? Wala na tayong mahihinga ng tulong eh. Patay na si Mang Tonyo at higit sa lahat, hindi pa natin alam kung nasan dinala ang tunay na katawan ni Aling Marikit. Pero wala akong masyadong alam sa mga orasyon na yun eh. Paano may mangyari sa yung masama? Magiging maayos lang ako. Magtiwala ka sa kuya mo. Huwag ka muna magpadalos-dalos, kuya. Gagawin ko na. Pag may naramdaman kang masama sa katawan mo, kuya, tigil mo na kagad yung orasyon, ha? Mangako ka sa akin. Pangako, Tigrito. In nomine Sagrados et Lumen Veritas. Sumpata Linggaga. Sa baryong ito, mananaig ka. Esra Multara, Calminor Sangre Roa. Sumiklab ka! Itigil mo yan, Gadan!
Mang Lawrence. Nagulat ako nang biglang dumating si Mang Lawrence. Dala-dala nito ang bote ng kanyang langis kung saan nakasilid ang fetus na walang buhay na parang butiki. Pinigilan niya ako sa pag-oorasyon pero nahuli na siya dahil bago pa niya nabuksan ang pinto ay natapos ko nang banggitin lahat ng katagang nasa librito. Nahuli na ako. Lintik ka na, ano ginawa mo? Pinakawala mo siya! Akala ko, Hindi ko pa natatapos ang pangal kontra. Yung bote ng langis ni Mang Lawrence, parang mabibiyak. Tingnan mo, kuya. anong nangyayari Mang Lawrence? Butiki, unti-unti siyang gumagalaw. Lumalaki yung butiki. Paano na ta? Hindi ko mapipigilan ang paglaki niya. Yung orasyon. Kaya ulitin mo! Baliktarin mo lang! Paano? Baliktarin mo lahat ng kataga na sinabi mo para maibalik ang sumpa sa kanya. Hanggat hindi pa siya lubusang bumabalik sa tunay niyang anyo. Yung butiki, parang nagaan yung tao sa kuya. Hindi to pwede. Ang pinaghirapan namin. Tumigil ka! Tumigil ka! Mamatay ka na! Buhay yung fetus na nasa langis mo, Mang Lawrence. Hindi. Binuhay mo siyang muli ganan. Dahil sa binasa mong orasyon. Ano? Teka, yung orasyon na yun ni Aling Marikit. Tandang-tanda ko ba ito yung dinadasal ni Aling Marikit no? Sa tuwing may nagkakasakit. Mismo. Dahil ang bantok na aswang na mangkukulam na hinahanap namin ay walang iba kundi ang babaeng kinikilala niyo bilang Aling Marikit. Isa siyang aswang na mangkukulam. Kuya, Mang Lawrence, tingnan niyo. Magaling ka, Dan. Tunay kang ang matalinong bata. Akala ko pa naman, tiyak na ang kamatayan ko. Pero pagkakataon nga naman. Ano, Lawrence? Nagulat ka ba? Kahit nakawala ka sa sumpa ko, lalabanan ka pa rin namin. Tandang-tanda ko pa kung paano niyo ko pinagkaisahan ng dalawa mong kasamahang gabunan. Naiirita ko sa kung paano mo ako sinumpa at ginawang walang kalaban-laban. Kadot, teka rito! Lumayo na kayo rito. Hindi kayo ligtas. Aling Marikit, hindi ka naman masama, di ba? Alam mo, Gatan, dapat palang magpasalamat ako sa paghahanap mo sa akin. Dahil sa pagiging desperado mong makita ko, naputol mo ang sumpa ng Lawrence na yan bilang gantimpala sa pagpapalaya sa akin. Hindi ko kayo papatayin. Sa kapalit na dapat ay maging alagad ko kayo. Kadan, wag! Wag na wag mo tatanggapin ang sinasabi ng babaeng yan. Magiging aswang ka. Makakapanakit ka ng iba kapag naging aswang ka na. Tumakas na kayo ng kapatid mo. Balaan mo rin ang iba pang mga taga-tribo. Aling Marikit, bakit? Kuya, tama na. Hindi na siya si Aling Marikit na kilala natin. Sasaktan mo talaga ang mga tao dito? Akala ko ba mabait ka? Ganyan na ganyan din ang mga katagang binitiwan ni Mang Tonyo. Bago ko siya patayin, mapapasakay na sana lahat ng lakas niya. Kung hindi lang umabot ang panirang Lawrence na to at sinabuyan ako ng tubig na may orasyon ng sumpa. Ikaw? Paliw pumatay kay Mang Tonyo? Sama niyo? Kala ko mabait kayo, Aling Marikit. Tahimik! Naririndi na ako sa mga sinasabi niyo. Naging mabait lang ako dahil may kailangan ako sa inyo. Ngayon na alam ko na kung saan makikita ang baligumbang na may itim na mutya. Ay pwede ko na kayong patayin. Wala na akong kailangan sa inyo. Katatakbo na! Tumakas na kayo. Ako nang bahala dito. Wala akong kaalam-alam na ang hinahanap namin na si Aling Marikit ay ang fetus pala na nakasilid sa bote ng langis ni Mang Lawrence.
Hindi rin ako nakapaghanda sa revelasyon ng sandaling yon na ang banta sa aming tribo ay ang babaeng minsan na naming naging sandigan sa panahon ng sakit at sakuna. Piliin man naming tumakbo ng mga oras na yon ay hindi rin kami makawala dahil sa sobrang lakas ni Aling Marikit. Hindi rin kinaya ni Mang Lawrence ang isang atake niya. Mga nahihinang nilalang! Ano ginawa mo kay Mang Lawrence? Ang sama nyo! Akala ko ba may ibubuga ka, Lawrence? Wala ka palang laban kung wala ang tubig ng orasyon. Walang duda. Kaya mo ko sinumpa na maging fetus ay para hindi ka mahirapang labanan ako. Malas mo lang dahil nakawala ako sa sumpa mo. Itigil mo na to, Aling Marikit. Ano ba talagang gusto mo sa baryo namin? Kunin mo na lahat-lahat. Hayaan mo na kami mabuhay dito ng payapa. Hindi ako papayag bilang kapalit ng kaligtasan ng lalaking yan. At ang kapatid mo, inuhin mo to. Maging tapat kang alagad sa akin. At paano naman kung hindi ako papayag? Ubusin ko lahat ng tribo mo. Sige, kung yan ang gusto mo. Kuya, wag! Lumapit ka sa akin. Lapit lang. Sige, ganyan ka. Lumapit ka pa sa akin. Kuya! Kuya, bumalik ka dito! Wala kang mapapala kung magpapalipin ka sa kanya! Tumakas ka na, Tigrito. Hindi ka magtatagumpay sa balak mo, Marikit. Ikaw na naman walang yang mahalya ka. Ibalik mo sa akin ang halakan yan. Sakit ka talaga sa ulo. Pati na ang kasabwat mong profesor na uugod-ugod na. Sa susunod na pagkikita natin, Marikit, titiyakin kung hindi ka na mabubuhay pa. Mahanap ko din kayo kaysa kayo magtago. Ang lapit ko na sana kay Aling Marikit, ngunit bigla na lang dumating si Ma'am Mahalya sa anyong manananggal. At dali-dali akong tinangay sa himpapawid, habang ang isa nitong kasamahan ay hawak-hawak ang kapatid ko at si Mang Lawrence na walang malay. Mamahalya, pati ikaw aswang ka rin. Ipapaliwanag ko ang lahat na nadiskubre namin pagdating natin sa lungga namin. Ang mga katribo ko, magiging ayos din ba sila? Si Professor Ramil ang magpoprotekta sa kanila, kaya huwag ka nang mag-alala. Mas lalo lang malalagay sa panganib ang mga tao sa lugar nyo kung magiging alagad ka ng Marikit na yon. Ha? Bakit naman? Nandito na tayo. Teka, ma'am! Huwag mo sabihin iuulog mo ako dyan. Hindi naman. Ilalapag na kita. Huwag kang mag-alala. Nasa mabuting kamay kayo. Poprotektahan namin kayo ng kapatid mo. Nang maibaba na kami ni Mahalya sa kanilang lungga, ay doon din nila sinabi sa akin ang kanilang natuklasan patungkol sa itim na mutya ng bulaklak na bagilumbang. Kagad din nilang sinabihan si Mang Lawrence sa mga bagay na pwedeng ihanda para labanan ang pagsugod ni Aling Marikit sa aming pinagtataguang lungga. Ako? Nga pala, yun yung natuklasan namin ni Professor Ramil. Paano nasa akin nakapangyarihan ng itim na bagilumbang? Paano nangyari yun? Nagtanong-tanong kami sa mga matatanda sa tribo nyo. Nagpabalik-balik kami sa bundok ninyo ng ilang taon, pero hindi pa rin namin mahanap yung itim na mutya ng bagilumbang. Yun pala ay may nakakuha na nito 18 taon na nakakaraan. At yun na yung tatay mo. Si tatay? Si tatay yung nakakuha ng itim na mutya ng bagilumbang? Oo, totoo yan. Nung gabing iniwan niyo si Aling Marikit sa bahay ni Mang Tonyo, dumating kami nun sa bahay niya. Tinanong namin siya at sinabi niyang may isang buntis na nagkasakit na ng malubha yung dinala nun sa kanya. Inutusan niya yung asawa nito na kumuha ng bulaklak ng bagilumbang at ang bulaklak na yun ay may mutya.
Ayon ang ginamit niya at pinainom sa buntis para gumaling ito. At ang nagdadalang taong babae ay walang iba kundi ang iyong ina. Bakit gustong-gusto ni Aling Marikit na makuha yun? Dahil kaya nitong pagalingin lahat ng klase ng sakit sa mga aswang. At pag nakain ito ng isang aswang, hindi ito tatabla ng kahit anong pang-alkontra. Dahil kinain ng nanay mo yung itim na mutya ng bagilumbang habang nagdadalang tao siya sa'yo, nananalaytay sa dugo mo ang kakayahan ng mutyang ito. Ikaw ay parang itim na mutya ng bulaklak na bagilumbang na nagkatawang tao. Gadan, ikaw mismo yung itim na mutya ng bagilumbang. Paano natin mapipigilan si Aling Marikit? Hintayin muna natin na magising siya dahil kakailanganin natin ng tulong niya. Kailangan natin ng tulong ng isang manggagamot para mapuksa si Aling Marikit. Dahil hindi siya basta-bastang aswang. Isa siyang bantog na mangkukulam. Mangkukulam po si Aling Marikit? Di ba kuya dati, siya yung nanggagamot sa mga katribo nating may sakit? Tigrito, ang mangkukulam alam din nila kung paano gamutin ang mga may sakit. Hala ko talaga mabait siya eh. Sana magising na si Mang Lawrence para matapos na natin ang kaguluhang ito. Sana nga mapuksa natin siya dahil maging kami na mga kalahi niyang aswang ay tutol sa gagawin niya oras na mapa sa kanya ang kakayahan mo, Gadan. Bakit? Ano ubang plano niya? Ang ubusin kaming lahat ng aswang na piniling makipagkaibigan sa tao. Para sa kanyang tao ay isang uri lang ng nilalang na pangkonsumo. Hindi lang namin alam noon na siya pala yung bantog na aswang na mangkukulam na kinakatakutan ng lahat. Ang galing-galing niyang gumawa ng sabulag. Nalaman lang namin nung narinig namin yung pagbasa mo sa orasyon niya, Gadan. Ramdam namin ang presensya na kagaya ng isang bantog na mangkukulam sa galaw ng hangin sa mga oras na yun. Hindi ko inaasaan na mangyayari sa akin to. Maging kami. Hindi namin inaasahan na yung bulaklak na pinag-aagawa namin ay nananalaytay pala sa dugo ng isang tao. Maya-maya pa matapos kaming magkausap ni Ma'am Mahalia ay nagising na rin si Mang Lawrence. Doon ay nalaman din namin na may lahi din pala itong aswang. Kung si Aling Marikit ay isang mangkukulam, si Mang Lawrence naman ay isang manggagamot. Iba-iba man ang aming pinanggalingan ay pareho lang ang aming mithiin. Ang mapuksa si Aling Marikit at tapusin ang buhay ng bantog na mangkukulam na aswang. Aray. Kuya, ate, gising na si Mang Lawrence. Nasaan ako? Huwag po muna kayo mag-alala. Nasa ligtas po tayo na lugar. Si Marikit. Iyan po ang dahilan kung bakit nila tayo dinala dito. Sino kayo? Ako si Mahalia, ang pinuno sa hukbong ito ng mga manananggal. Ano? Ikaw ang sumumpa sa bantog na aswang na yon, hindi ba? Oo. Ako din ang nagpalit ng katawan niya sa puno ng sabi. Nung gabi kasing iniwan namin siya sa bahay ni Mang Tonyo, bumalik ako habang tulog si Nagada natin rito. Naalala ko kung bakit pamilyar ang mukha niyo sa akin dahil kayo ang nakita ko na pumunta sa bahay ng manggagamot na si Tonyo sa parehong gabi na iniwan namin si Aling Marikit sa bahay niya. Bumalik kayo sa bahay ni Mang Tonyo? Oo, Gadan. Pero hindi ko na narinig ang pinag-usapan nila dahil paalis na sila ng mga oras na yon. Nagmasid-masid pa ako ng ilang minuto sa paligid ng bahay niya pero nung pabalik na ako, doon ko narinig ang angil ng isang aswang. Mabilis ang mga pangyayari at naabutan ko na lang si Aling Marikit na nilalantakan si Mang Tonyo. Nakita ko ang marka sa likod niya, ang marka ng bantog na mangkukulam na aswang. Palagi kong daladala ang sinumpaang tubig sa bulsa ko kaya naagapan ko kagad ang sitwasyon at sinabuyan siya. At doon ko siya tuluyang nasumpa. Pinalitan ko ng puno ng saging ang katawan niya dahil gusto ko pa sanang malaman kung sino pa ang mga kasabwat niya sa baryo. Paano niyo nagawa yun? Sa pagkakaalam ko, tanging mga aswang lang ang may kakayahang magpalit ng katawan ng tao sa isang puno ng saging. May lahi akong aswang pero manggagamot ako. Makakagawa ba ulit kayo nun? Nung sinumpang tubig? Hindi na. Kakailanganin ko ng itim na mutya ng bagilumbang. Pero alam naman natin kada 2 dekada lang yun na namumulaklak.
Nahanap na namin ang itim na mutya ng Bagilumbang. Anong ibig mong sabihin? Ayan, nasa harap mo. Ha? Seryoso ka ba? Sigadan, ang itim na mutya ng bulaklak na Bagilumbang. Ikaw? Ikaw paano? Dahil kinain ito ng nanay ko habang pinagbubuntis niya ako. Kaya ito, nasa dugo ko raw ang kapangyarihan ng itim na mutya ng Bagilumbang. Pambihira. Nagpakahirap pa ako ng ilang taon. Kailangan namin ng tulong mo, Lawrence. Handa ka bang makipagtulungan sa amin? Kung para sa pagpuksa sa marikit na yan, handa ako makipagtulungan sa inyo. Kung ganun, simulan na natin gawin ang orasyon sa sinumpang tubig. Simulan na natin. Gadan, handa ka na ba? Handang-handa na ako. Ako din! Kaagad ay kumuha kami ng 1 galon ng tubig at pinalibutan namin ito. Nagdasal si Mang Lawrence ng mga salitang hindi namin maintindihan at pinatakan ito ng aking dugo. Ito'y para mabuo namin ang sinumpang tubig bilang pang-alkontra kay Aling Marikit. Hindi pa nga namin natatapos ang orasyon ay may ingay na kaming narinig mula sa labas ng pinagtataguan namin. Lumabas kayo dyan! Si Aling Marikit, nandito na po siya. Huwag kang bibitaw sa pagkakahawak. Kung hindi, mapuputol natin ang pagbuo ng sinumpang tubig. Magpatuloy ka lang, Mang Lawrence. Hayaan niyo ang mga alagad ko muna ang humarap sa kanya. Magpatuloy lang tayo. Walang bibitaw sa paghahawak, ha? Natapos na ang orasyon. Kailangan na lang natin hintayin ang pagpatak ng eksaktong 12:00 ng gabi. Parang hindi po aabutin eh. Baka mapasok na tayo ni Aling Marikit. Kapit lang, Tigrito. Hanggang kailan ba kayo magtatago dyan? Mauubos ko na lahat ng halagan mo, Maria. Hindi man lang ako pinagpawisan. Kuya! Huwag kang bibitaw, Tigrito! Pulido ang pagkakasara ng daanan kaya mahihirapan siyang pumasok kung sakali man. Buksan niyo to! Nandito lang pala kayo sa loob. Akala niyo ba mapipigilan ako ng walang kwentang harang ninyo? Kahit saan pa kayo magtago, matutuntun ko kayo. Nakapasok na siya! Tigrito, huwag ka tatakbo! Bumitaw si Tigrito sa pagkakahawak. Hindi natin mabubuo ang sinumpaang tubig sa oras. Ako na! Ako na maharap sa kanya. Walang pagsidla ng tuwa ko. Nang marinig ko ang usapan niyo, hinintay ko lang na umalis kayo sa bahay niya. Sa ako siya inatake. Pero naudlot lahat ng plano ko na pagtangay kay Gadan. Dahil dumating ang panirang Lawrence na yan. Tandang-tanda ko pa kung gaano ko kagaling matulog-tulugan. Totoong nanghihina ako noon. Pero sa mga revelasyon, bigla akong sumigla at nakapag-isip ng plano. Kaya lang dumating kang lalaki ka. Kahit kailan, Marikit, magiging sagabal talaga ako sa plano mo dahil pipigilan kita sa kahit anumang mangyari. Mapagpasakin din si Gadan sa gabing ito. Magtutuos muna tayo bago mo siya maging alagad. Kung ganun lang pala, hindi simulan na natin! Sa takot ay bumitaw si Tigrito sa pagkakahawak niya sa kamay ko para sa orasyon ng sinumpang tubig, dahilan para maputol ang bisa nito. Walang nagawa si Mahalia kundi ang labanan si Aling Marikit. Nakipagbuno si Mahalia ng buong lakas, pero sadyang malakas si Aling Marikit at tuluyan siyang nadaig. Sabi ko lang nga ba, hindi ka mananalo sa akin. Mas mabuti pang isuko niyang si Gadan. Kahit ano mangyari, Gadan, huwag na huwag ka sasama sa kanya. Ikaw naman ngayong lalaki kang isusunod ko. Kahit kailan talaga malakit ang lahi mo. Dahil sakit ka! Akala ko pa naman nagbago ka na. Gagamutin pa naman sana kita nung gabing yon. Pareho lang kayo ng tonyong yon. Banal-banalan. Dapat lang yun sa kanya.
Kakainin ko sana siya ng buo. Tumating ka lang talayang letseng sumpang tubig na yan. Mamamatay ka na! Mang Lawrence! Mag-ingat po kayo! Lumapit ka! Magtutus tayo! Buong lakas na sinalag ni Mang Lawrence ang pag-atake ni Aling Marikit. Ngunit hindi ito naging epektibo para pigilan siya sa kanyang mga masamang balak. Madali lang niyang natalo si Mang Lawrence at nawalan ito ng malay, habang si Mahalia naman ay nanghihina. Ngayon, mapapasakin ka na talaga, Gadan. Kay tagal kong hinanap ang itim na mutya ng Bagilumbang. Nasa iyo lang pala. Layuan mo kami! Tanggapin mo na lang ang ano kong maging alagad. At habang buhay na tayong magiging kinatatakutan ng lahat. Kuya, wag! Halika dito, Gadan. Lumapit ka. Ayoko! Hindi ako papayag na maging alaga mo, no? Ayaw mo? Pwes akong lalapit dyan. Kuya! Bitawan mo ang kuya ko, Aling Marikit! Ibaba mo ko, Aling Marikit! Akin ka na ngayon, Gadan. Ang kapangyarihang tagay mo ay nararapat na dapat pagsilbihan ako. Kuya! Sabi ko na nga ba't hindi nyo matatalo ang Marikit na yan? Kaya hanggang ngayon, hindi pa rin kami nakakabalik sa baryo Mahalia. Professor Ramil, dumating ka! Paano na ang mga tao sa baryo? Ligtas na sila. Huwag ka mag-alala. Hindi nyo nagawa ang sumpang tubig? Hindi kinaya sa oras, Profesor. Hindi namin natapos ang orasyon. Madali lang niya kaming natunton. Mabuti na lang talaga at pinuntahan ko ang bahay niya, bata. Marunong ka magbasa, hindi ba? Kunti lang po. Basahin mo ang orasyon na ito pabaliktad. Ako nang bahalang sasalang sa mga pag-atake ng Marikit na yan. Mahalia! Profesor! Kung kaya mo pa kumilos, kailangan ko na tulong mo. Susugurin natin siya ng sabay-sabay. Masusunod ho. Simulan mo na ang pagbasa, Tegrito. Pabaliktad, kayo rin! Sinubukang basahin ni Tegrito ang orasyon, pero talagang nahihirapan siya. Ay, naku, pabihira. Hanggang ngayon, Tegrito, mahina ka pa rin bumasa. Mamamatay na kami rito kakasalag. Bilisan mo na! Kahit pa nahihilo ko dahil sa pagkakahawak ni Aling Marikit sa akin, ay dinig na dinig ko pa rin ang paputol-putol na pagbasa ni Tegrito sa daladalang librito ni Professor Ramil na galing mismo sa bahay ni Aling Marikit na naiwan namin. Halos magkakalahating oras bago tuluyang natapos ni Tegrito ang pagbasa nito dahil sa tuwing magkakamali ito ng bigkas ay kailangan itong ulitin muli sa simula. Pagkabigkas ni Tegrito sa huling kataga ay nagbago ang wangis ni Aling Marikit. Naging paliit na paliit ito hanggang sa naging kasing laki ng butiki na mukhang fetus. Tapos ko na pong basahin, Professor Ramil. Salamat naman. Hindi ito pwede. Akin na yan. Ibigay mo sa akin ang librito. Ang katawan ko hindi. Hindi pwedeng bumalik ako sa pagkapitos. Akin na yan. Babasahin ko muli ang orasyon. Katapusan mo na, Aling Marikit. Talo ka na. Tanggapin mo na lang. Hindi ito pwede. Kuya, lumilit yung katawan ni Aling Marikit. Babalik siya kung saan siya nagsimula, Tegrito. Tas na tayo, kuya. Wala nang mananakit sa tribo natin. Salamat. Professor Ramil. Si Professor Ramil, tulungan niyo. Hala, mamaya na pala tayo mag-usap, Tegrito. Si Professor Ramil, kailangan niya ng tulong natin. Hala, oo nga pala. Nawala sa isip ko, kuya. Ako na kukuha nito. Anong gagawin mo sa fetus ngayon, Mang Lawrence? Gagawin ulit ako ng sinumpang tubig. Kailangan ko itong dalhin sa sementeryo namin ng mga aswang.
at doon ko siya ililibing. Kagad na ibinulsa ni Mang Lawrence ang fetus na anyo ni Aling Marikit. Naging madali lang ang paggamot namin kina Mahalia at Professor Ramil dahil na rin sa tulong ng mga kasamahan niyang manananggal. Natapos ang aming laban na walang nakaalam ni isa na mga katribo namin. Parang wala lang nangyari nang bumalik kami sa aming lugar at ipinagpatuloy ang karaniwang pamumuhay. Paalam sa inyo. Ingat kayo sa biyahe. Grabe kuya, no? Alain mo, may tinatago pala silang katauhan. Pero maayos sila kaysa kay Aling Marikit. Totoong aswang sila pero mas may puso pa sila kaysa sa mga naturingang manggagamot dito sa lugar natin. Tama ka kuya. Mabuti na lang talaga. Marunong manggamot yung mga kasama ni Mama Mahalia. Wala ko talaga magagalit sa akin si Mang Lawrence kasi dahil sa akin hindi natin nabuo yung sinumpang tubig kaya nahirapan tuloy silang talunin si Aling Marikit. Pero matalino si Professor Ramil. Buti na lang talaga at pinuntahan niya ang bahay ni Aling Marikit bago pumunta rito. Oo nga kuya, no? Naisip niya bang kunin yung librito ng orasyon ni Aling Marikit para kung sakaling pumalpak tayo may panlaban pa rin tayo kay Aling Marikit. Eh kung ako yun, di ko may isip yun dahil sa tarantay. Pero ikaw naman ang bumasa ng orasyon eh. Napagtagumpayan mong ibalik sa fetus ang anyo ni Aling Marikit. Yun nga lang, kamunti ka na mamatay si Professor Ramil at Ate Mahalia kasi bagal ko bumasa eh. Oh, dahil pinaalala mo yan, uuwi na tayo. Tuturuan nga kita magbasa. Kuya naman eh. Hindi mo ako pwedeng hindian. Kuya, umayang gabi na lang yan. Hindi pwede. Kuya naman eh. Ikaw tigurito ha, 10 taong gulang ka na pero ang hina mo pa rin bumasa. Nag-aaral naman ako kuya eh. Hindi ka nagbabasa, puro litrato lang ng libro ang tinitignan mo. Mamaya na lang kuya. Huwag mo na nga ako takbuhan. Oy! Talaga! Oy, uwi! Bago tumakbo. Baka pwedeng pagpahingay mo muna utak ko kuya. Hirap kaya basahin ng orasyon na yun. Nahirapan ako ha. Binagre-reklamo ka na ha. 2 linya nga lang yun, inabot ka pa ng halos kalahating oras. Malamang kuya, ikaw kaya pagbasahin ng pabaliktad talagang abutin kang kalahating oras. Nagdadailan ka pa talaga, baka gusto mo paluin kita. Kuya naman eh. Huwag namang ganon. Oy, umuwi na tayo no. Magbabasa ka sa ayaw mo at sa gusto mo. Ito na nga. Sige na, uwi na. Nga pala kuya, anong ulam natin mamaya? Siguro malok na lang. O kaya itlog. Alam ko na. Ang uulamin mo mamaya, ampalaya. Okay mo, pait yun eh. Pampatalino yun, kailangan mo yun para bumuti ka sa pagbabasa. Gulay na naman. Nagre-reklamo ka pa talaga ha. Yung gulay nga nagpapahaba ng buhay. Kuya, mag-iisang linggo na ako kumakain ng gulay. Kaya siguro kahit anong dagok ng buhay yung pagdaanan natin, di tayo namamatay sa sobrang abaanan ng buhay natin eh. Baka mamaya maging immortal na tayo kakagulay eh. Kung ganoon, sige, payag ako. Manok na lang ang uulamin natin mamaya. Pero sa isang kondisyon. Ano yun kuya? Pagbabasa ka ng libro. Payag ka o hindi? Sige, payag na ako. Magbabasa ako. Basta sabi mo manok yung ulam natin ha. Sabi mo yan wala nang baw yan. Oo naman. Yes! Basta magbabasa ka ng libro ha. Oo kuya, magbabasa na ako ng libro, promise yan. Kung ganoon, may usapan na tayo. Tara na, umuwi na tayo. Sige kuya. Bilisan na natin para makapagluto pa ako na maaga. Kuya, yung bang butik ganun ba talaga yung mga sanggol? Ibig sabihin, ganun din ako nun sa loob ng sinapupunan ni nanay. Oo naman. Di kung ganun lahat pala tayo, naging butik Ewan ko talaga sa'yo, tigrito. Kuya, anong tawag sa mga nagpapanak ng mga buntis? Bakit? Parang nakakatuwang mag-alaga sa mga buntis. Yung mag-aral kung paano nabubuo yung mga baby sa loob ng tiyan ng mga nanay. Parang masaya yun May nabasa na akong ganung libro mo
Ano nga yun? Midwifery? Midwifery yun. Yun nga kuya. Gusto ko maging ganun paglaki ko eh. Lalaki ka naman eh. Gusto mo maging midwife? Oo naman. Ako na yung magiging kauna-unahang lalaking... Ano ba tawag sa kanila? Basta, lalaking nagpapaanak sa tribo natin. Ano ko yung magpapaanak sa kanila? Tingin ko astig yun. Tuturuan ko sila ng bagong maging ganap na sanggol yung tao. Magiging butiki muna sila. Ikaw talaga kung ano-ano na lang pinagsasasabi mo. Kurutin kita dyan eh. Dahil sa kahindik-hindik na pangyayaring yun, 2 dekada na ang nakalipas ay nagkaroon ng interes ang kapatid kong si Tigrito sa midwifery at nagpursige nga siya. Ngayon ay ganap na siyang midwife at ako naman ay nakapagtapos sa kursong Business Administration. Nalampasan man namin ang karanasang yun, naaalala ko pa rin paminsan-minsan dahilan para magpadala ko ng sulat sa inyong channel. Maraming salamat po sa pagbasa nito. Ako pong muli si Gadan at maraming salamat din po sa mga tagapakinig at more power sa inyong channel, Miss Soledad. Hanggang dito muna ang ating kwento. Ngunit hindi rito nagtatapos ang gabi. Huwag mong hanapin. Ang mga bagay na nagmamasid ay mas masipag maghanap kaysa sayo. Ngayon, isara natin ang aklat, ngunit huwag ang pakiramdam. Doon nakatira ang mga alaala na babalik sa tamang oras. Ako ang tagapagsalaysay. Magpapahinga ako, pero mananatili ang bantay sa dilim, paalam at makita kang muli.